Ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera. Debris lang naman yung bumagsak. Yun yung nagkaroon ng apoy. Kaya pagbagsak ng missile na na-intercept, yun yung nagkaroon ng malaki-laking apoy. Mag-ingat lagi sila. Yun lang inaano ko. Kung kailangan nilang magtago sila. Kasi hindi maiwasan yun eh. Hindi naman pwedeng basa-basa lang mawawala yung ganong problema doon. Talagang maraming usapin yun ng mga bansa. Kaya ang apektado doon yung mga OFW na nandoon ngayon. Matapos kumpirmahin na ang pagkamatay ng isang Pilipino sa Israel, isang OFW sa Kuwait naman nang naiulat na sugatan sa giyera sa Iran. Labis tuloy ang pag-aalala ng mga pamilya ng iba pang mga OFW na naiipit sa girian. Bukod sa kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan, binabantayan din ang epekto ng giyera sa ekonomiya. Ang presyo ng langis kasi sumisipa na. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sa gitna ng tumitinding gulo sa Middle East deployment ban, ipatutupad ng Pilipinas sa ilang bansa. Dose-dose ng OFW gusto nang umuwi. Malakihang oil price hike nakaamba bukas. Presyo ng produktong petrolyo tataas pa raw sa mga susunod na linggo. Likely more deaths daw. Gera sa Iran tuloy-tuloy lang ayon kay US President Donald Trump. Unang impeachment complaint laban kay VP Sara ibinasura ng House Justice Committee. Dalawang reklamo idineklarang sufficient in form. Pamilya Villar ipinasumpina na ng DOJ kaugnay sa umano'y market manipulation at insider trading. At Tom Holland at Zendaya kasal na raw. Nasa ikatlong araw na ang giyera sa pagitan ng Iran at pinagsanib na puwersa ng Estados Unidos at Israel. Wala pa naman itong direktang banta sa Pilipinas pero hindi raw dapat magpakakampante ang Malacanang. Desidido rin ang palasyo na iuwi ang mga naiipit na Pilipino. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bukod sa Pinay caregiver na nasawi sa Israel sa gitna ng girian sa Middle East, may isa pang OFW sa Kuwait ang nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Tatrabaho siya sa airport, isang fast food doon sa airport. At minor knee injury wounds. So, ibig sabihin external, hindi internal. No? So, very minor, na-discharge na siya sa ospital kahapon. Sa ngayon, isinasaayos na ang pagpapauwi sa labi, funeral at financial assistance para sa pamilya ni Mary Ann de Vera, ang 32-year-old caregiver sa Israel na natamaan ng shrapnel habang papunta sa bomb shelter. Nasa 80 OFW naman ang humihiling na ng repatriation pero hindi pa makakauwi ngayon dahil sa pagsasarado ng airspace sa Middle East. Pero nailipat na raw sila sa mas ligtas na lugar. Oras na magbukas ang mga pantalan at airport, direktiba raw ni PBBM ang isang interagency coordination para sa mga uuwing Pilipino sa mga susunod na araw. Ang basic needs assistance nakasentro sa mga nangangailangan, food, water, ano pa mang kailangan ng isang tao o pamilya sa mga lugar na nabanggit. At meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance
lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o di kaya are in a distressful situation. Mayroon ding 2 billion peso contingency fund ang DMW at mayroon pang operational expenses, kaya't aabot sa 3 hanggang 4 na bilyong piso ang funding ayon sa gobyerno. Mayroon pa rin daw pondo ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang National Security Council at Department of National Defense naman nagbabala sa pananakot at disinformasyon, bunsod na mga pangamba na baka madamay ang Pilipinas sa retaliation ng Iran. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Ayon sa Philippine defense officials, walang direct threat sa bansa at nananatili sa Middle East ang tensyon sa ngayon. Dahil sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East, ipapatupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga first-time OFW sa mga bansang nasa Alert Level 2, kabilang ang Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE at Israel. Nasa pinakamataas na Alert Level 4 naman ang Iraq at Syria habang nananatili sa Alert Level 2 ang Iran. Ibig sabihin, kailangan magpatupad ng mandatory evacuation sa mga Alert Level 4 states. Pero sa ngayon, wala pang ibinababang Mass Repatriation Advisory ang pamahalaan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Labis ang pag-aalala ng mga Pilipino na may kaanak sa Middle East matapos ang joint strike ng US at Israel sa Iran. Panawagan nila sa gobyerno, tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Nangingilid ang luha ni Monica sa labis na pag-aalala nang mabalitaan ng airstrikes ng Iran sa ilang bansa sa Middle East bilang ganti sa pag-atake ng US at Israel. Sa Dubai kasi nakabase ang bunsong kapatid ni Monica na isang overseas Filipino worker. Mas natakot raw siya kasunod ng anunsyo ng Pangulo na isang Pinay caregiver ang namatay sa Israel. Ay kanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera. Tado daw kasi ng sigalot ang hotel na pinagtatrabahuhan ng kanyang kapatid sa Palm Jumeirah. Debris lang naman yung bumagsak. Yun yung nagkaroon ng apoy, kaya pagbagsak ng missile na na-intercept, yun yung nagkaroon ng malaking-laking apoy. Out of reach naman anya ang isa pa niyang kapatid sa Doha, Qatar. Pero hindi ko pa siya nakakausap sa ngayon. Yun nasa Dubai lang kasi nga nung nalaman ko nga na yung Palm Jumeirah, kasi nasa Satwa talaga siya. Nandun mismo siya sa ng Dubai City mismo. Kaya yun ang pinag-aalala ko ng husto sa kanya. Kaya ang bilin niya sa mga kapatid doon, mag-ingat lagi sila. Yun lang inaano ko. Kung kailangan nilang magtago sila. Kasi hindi maiwasan yun eh. Hindi naman pwedeng basta-basta lang mawawala yung ganong problema doon. Talagang maraming usapin yun ng mga bansa. Kaya ang apektado doon yung mga OFW na nandoon ngayon. mahiling din si Monica sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Yung magkaroon po agad sila ng mabilisang rescue sa mga OFW. Pag nagkaroon na hindi po yung huli na, sana po habang nag-uumpisa, umpisa na rin po nila. Kapayapaan naman ang panawagan ng mga OFW sa UAE. Nakapanayam ng Billionaire News Channel si alias Totoy na isang chemical plant senior operator sa Al Dhafra sa Abu Dhabi. Dito marami ang halos narito yung military air base ng UAE dito sa Al Dhafra region. Although meron kagabi last night may na kanyang nag-drone at saka missile. Na-intercept naman, meron lang isang parang drone na tayo nakalusot. Hindi naman naka-apekto ng masyado yung pagsabog yung nakalusot. Kasi medyo malayo doon sa planta. Sa ngayon, nais lang daw ni alias Totoy na kalamayin ng mga kaanak sa Pilipinas ang loob nila dahil ligtas naman daw sila roon. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Hindi mapakali ang ilang senador sa sigalot sa Middle East. Lahat daw kasi tayo ay apektado ng gulo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
Nakaambang na ang pagtaas ng langis sa bansa, kasunod ng girian sa pagitan ng US-Israel sa kampo ng Iran. Unang sinabi ng Revolutionary Guards ng Iran na sarado na ang Strait of Hormuz. Mahalagang ruta ito pagdating sa global oil exports dahil kinokonekta nito ang largest Gulf oil producers, kabilang ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at iba pa. Nasa 20% ng pandaigdigang supply ang tatamaan at posibleng tumaas ng higit $120 per barrel ang presyo ng langis. Concerned dito si Senate Migrant Workers Committee Chair Raffy Tulfo dahil apektado rito ang transport sector at ready daw dapat ang gobyerno sa subsidy para sa ating mga maliliit na kababayan gaya ng mga driver, fisherfolk at iba pa. Nabanggit ko na nga yan nung previous hearing, sabi ko bakit hintayin pa natin na umabot ng $80 per barrel bago tayo kumilos, bigyan ng subsidy. Samantala yung mga gasoline station, konting taas lang ng langis sa abroad, agad-agad tinataas na agad nila yung presyo nila dyan sa mga gasoline stations. Hindi rin daw dapat kalimutan ng mga nasa middle class gaya ng media. Kayo rin, di ba? Kaya dapat mabigyan kayo ng subsidy rin. Why not? Mahalaga din kayo sa media dahil kapag wala yung media, paano pa malaman ng taong bayan kung ano nangyari sa mundo? Nakatakda raw siyang kumausap kay Energy Secretary Sharon Garin patungkol sa issue. Una nang sinabi ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na kailangang ireporma ang fuel subsidy program ng gobyerno para maprotektahan ang transport sector sa oil price hikes. Dapat daw ay i-revise ang trigger formula para sa subsidy na imbis ay nasa fixed price threshold ay ibatay ito sa isang percentage-based system para mapabilis ang pamimigay ng tulong sa mga POV driver. Pinaghahanda naman ni Senator Risa Ontiveros ang Energy Department pagdating sa long-term plans nito sa energy sector. Hindi natin alam ganong katagal tatagal ito. Hindi natin alam ganong katagal din sarado ang Strait of Hormuz at immediate na impact nasisirit nga ang presyo ng halos lahat, kundi man lahat ng produkto at serbisyo hanggang dito sa ating bansa. Umaasa si Ontiveros na hindi mag-spill over ang tensyon sa Middle East. Kaya naman panawagan ng senadora magbalik negosasyon sa pagitan ng US at Iran na finacilitate ng Oman bago ang nangyaring pag-atake sa pagitan ng mga bansang ito. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Kailangan daw masecure ang kaligtasan ng mga apektadong mamamayan sa gyera kasama ang mga OFW sa Middle East. Bukod sa safety, security issues din ang iniisip ni Senate President Tito Soto. Marami rin tayong iba't ibang mga relationship with the United States, with Israel, with other countries. So, dapat tayong sa tingin pinakamaganda, close monitoring. We should be very vigilant about what's happening in the Middle East. Wala naman daw tayong masamang tinapay sa Iran, kaya't umaasa si SP Soto na walang mangyayaring spillover. Sa kabila ng pagganti ng Iran sa US at Israel by counter-attacking sa mga bansang may American bases, pinaalala ni Soto na kailangang tuloy-tuloy ang pag-aaral ng gobyerno sa mga relasyon nito sa iba pang mga bansa. Anya, sa usapang global economy, no man is an island. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sa Kamara, nag-aalala rin si House Speaker Bogie D sa kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. Nanawagan si D sa DFA at DMW na panatilihing maayos ang koordinasyon at tulong sa mga Filipino workers na pinapayuhan niyang mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng gobyerno. Ang Makabayan Bloc naman, kinokondena ang opensiba ng US at Israel laban sa Iran. Tinutulak daw nito ang Middle East patungo sa isang full-blown war. Nanawagan din sila kay PBBM na huwag hayaang gamitin ng Estados Unidos ang teritoryo, himpapawid at karagatan ng Pilipinas para sa digmaan.
Hindi lang mga military bases ang tinarget ng Iran bilang ganti sa pag-atake ng Amerika at Israel. Malaking casualty din ng ekonomiya na nagpapatakbo sa rehiyon. Inanunsyo ang indefinite closure ng Dubai International Airport dahil sa sigalot. Libo-libong flights ang kanselado. Grounded ang lahat ng mga eroplano. Dahil sa banta ng missiles, sinara ang airspace at kanselado din at grounded ang lahat ng flights papasok at palabas ng ilang airport sa Middle East. Hindi lang simpleng airport ang mga ito. Ang Dubai at Doha, dalawa sa pinakamalaking connecting hub ng Asia, Europe, Africa at Middle East. Dahil sa pagsara ng airspace sa rehiyon, may dagdag na gastos din sa air fuel na ginagamit dahil sa rerouted flights. Habang nagtatagal din ang pagsara ng airspace, mas lumalaki ang pagkalugi ng mga airline. Noong magsara nga lang ng 33 hours ang London Gatwick noong 2018 dahil sa isang drone incident, higit $67 million na ang ikinalugi ng mga airline at airport. Paano pa kaya kung indefinitely closed ang isang malaking hub gaya ng Dubai? May domino effect ang pagsara ng airport na inaasahang malaki rin ang magiging impact sa turismo, kalakalan at logistics. Tumugon naman agad ang Ministry of Culture and Tourism ng Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Sinabihan na nito ang mga hotel na payagang mag-extend ang mga guest na hindi makaalis dahil sa krisis at gobyerno na ang bahalang sumagot sa gastusin. Mayamang bansa ang UAE na nasa top 10 ng may pinakamataas na GDP per capita. Dahil sa laki ng oil reserves nito, sinasabing tatagal ng 67 years ang oil wealth nito at gas wealth ng higit 100 taon. Pasok din ang UAE sa top 3 ng isang listahan ng best countries to live in at investment dahil sa safety and security. Pero big question mark na ito ngayon dahil sa pagiging easy target sa isang rehiyong marami ang nagbabanggaan. Walang duda na kayang tugunan ng UAE ang krisis ngayon, pero kung hanggang kailan, yan ang tanong. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Di lang sa Middle East nagbabaga ang sitwasyon, kundi maging sa New York City sa Amerika. Bumuhos ang mga ralista sa Times Square para kondenahin ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. Narito ang agenda report ni US correspondent Don Tagala. Daan-daang New Yorkers ang umalma at nagmarcha sa Times Square laban sa US at Israel governments ilang oras makaraan ang pag-atake sa Iran nitong weekend. No boots on the ground, no bombs in the air! Boots on the ground, no bombs in the air! US out of everywhere! US out of everywhere! Sigaw ng mga ralista, tigilan na ang illegal at unprovoked bombing campaign ni na US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Iran. The American people disapprove of this war. They want it to stop right now. We are sick and tired of our tax dollars going to fund bombs, destruction, and death in the Middle East. Spend them here on our healthcare, our infrastructure, on helping our communities here. Enough of these ridiculous, endless wars. Isa sa mga tinamaan ng pagbomba sa Iran ay isang primary school kung saan dose-dosenang katao ang patay at sugatan. Karamihan sa mga ito ay schoolgirls ayon sa Iranian authorities. So I was exceptionally displeased and furious when I learned about the devastating attacks on the children, on the girls in Iran this morning while we all slept. I am so tired of listening to these liars tell us that other countries are the threat when it is our government that shoots us in the streets. It is our government that kidnaps children here. It is our government that is bombing and starving children in Gaza, children in Cuba, children in Iran. Are you sick of it? I'm sick of it! Kinumpirma naman ng US Central Command linggo ng umaga na 3 US servicemen ang patay at 5 ang sugatan
sa kasagsagan ng Operation Epic Fury, ang joint US-Israeli military operation sa Iran. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more. Unang Stop the War in Iran protest pa lang ito. Ngayong Lunes, isa namang mas malaking protesta ang inaasahang magaganap sa Columbus Circle sa New York City. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Bukas pa rin daw ang Iran sa diplomasya sa kabila ng pag-atake ng Estados Unidos. Pero sinisisi ng Tehran ang Washington sa nangyayaring sigalot ngayon sa Middle East. This is the second time that we negotiated with Americans and they decided to attack us right in the middle of negotiation. If their goal is change the regime, that is a mission impossible. The demise of the leader doesn't mean that, regime change or the change of the political system in Iran. No, we have a very well-established political system. We have a very rich constitution. Giit din ng Foreign Minister ng Iran, self-defense lang ang kanilang airstrikes sa US target sa rehiyon. We have no problem with our countries in the other side of the Persian Gulf. We have friendly relations and good neighborly relations with all of them, and we are determined to continue these relations. What we are doing is, in fact, an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. We are not attacking our brothers in the, in the Persian Gulf. Iba naman ang posisyon ng security chief ng Iran. Anya sa isang social media post, wala ng negosasyon sa Estados Unidos. Umabot na sa Korte Suprema ang issue ng flood control corruption scandal. Nagpasaklolo kasi ang 3 abogado sa SC para mailabas ang draft Blue Ribbon Committee report sa eskandalo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal, naghain ng petition for mandamus ng certiorari sa Supreme Court ang 3 abogado sa pangunguna ni Attorney Eldridge Marvin Asiron na humiling sa korte na utusan ng Senado na ilabas na ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Naniniwala sila na kinakailangang malaman ang estado ng investigasyon ng Senado. Pondo ng publiko raw ang ginamit sa investigasyon, kaya kailangang mapakinabangan na ito ng mga Pilipino. Kung hindi man daw pwedeng ilabas, maaaring i-preserve na lamang ang orihinal na kopya nito. When you see this draft, quote-unquote, ito yung draft na walang halong politika. You know what happens pinag-uusapan nila, nagkakaroon ng bargaining, nagkakaroon ng kumbinsihan, nagkakaroon ng balatuhan. That's why nababago yung report. This is the clean report before politics came in. Matatanda ang tila nagkaroon ng atras abante sa rekomendasyon na laman ng Senate Blue Ribbon Draft Report. Unang lumabas ang rekomendasyon na kasuhan na ng plunder sina Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada at Chase Escudero. Pero kalaunay binawi ito at imbes na kasuhan, isailalim na lang ang 3 sa preliminary investigation. 6 na senador din ang pumirma sa draft report pero binawi rin ni Senators Mig Zubiri, JV Ejercito at Win Gatchalian ang kanilang pirma. Paliwanag nila, kailangan pa raw nila itong pag-aralan. Ang tanong naman yan, when you sign, hindi nyo ba inaral? Talagang palagay ko nangyari, may kumausap sa kanila, may nagpulong sa kanila at ayaw nilang ipasabi sa atin anong talagang katotohanan, anong sinabi nung nagpulong. Si Asiron na nagsampa ng ethics complaint laban kay Escudero noong Oktubre. Kaugnay ng 30 million peso campaign donation ng kaibigang kontraktor na si Lawrence Lubiano. May 352 million peso graft case din siya laban kay Escudero sa Office of the Ombudsman.
Agosto na nakaraang taon ang simula ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon kaugnay sa flood control scam. Nakadalawang palit na nga sila ng committee chair. Pero kailan kaya matatapos ang investigasyon? At kailan naman kaya may mapananagot sa korupsyon? Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante! Malalaman na sa susunod na linggo ang kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tapos na raw kasi ang pag-review ng Pangulo sa halos 1,000-page accomplishment report ng komisyon sa flood control scandal. Sa ngayon, si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. na lang ang natitirang miyembro ng ICI matapos magbitiw ang dalawang kasamahan na sina Commissioners Babe Singson at Rosana Fajardo. Labis ang pasasalamat ng mga taga-Pangasinan dahil may pagpapatuloy na ang konstruksyon ng mga natenggang infrastructure project sa lalawigan. Target ng DPWH na matapos ang mga proyekto sa susunod na taon. Narito ang agenda report ni Dobby de Guzman. Walong taon nang nakatenga ang Villasis Santo Tomas Bridge Project. Kaya ang benepisyong inaasahan ng mga motorista at mga magsasaka gaya ni Arnold na tenga rin. Kulang sa pansin, yun na. Oo, kulang sa pansin dahil hindi tinatapos. Pagdudugtungin ng 3.92 kilometers na tulay ang bayan ng Villasis at Santo Tomas. Malaking tulong sana ito para maibsan ang traffic sa MacArthur Highway. 2.08 billion pesos ang kabuuang pondo para rito. 2018 nang inumpisahan ang konstruksyon pero nabigyan lang ng 1.1 billion. Dahil sa patingi-tinging pondo, hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Kaya dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang ito'y kanyang inspeksyonin. Pagtitiyak ng kalihim, matatapos ang tulay sa December 2027. Pinapaikot ako ni Pangulo sa buong bansa para lang makita ano ba yung mga nakatenggang mga project. Yan ang nakakalungkot lang. Nag-report nga ako kay PBBM isang araw. Nalulungkot talaga siya kasi ang daming mga project sa buong bansa na ganito. Dahil sa direktiba ni Secretary Dizon, ngayon pa lang ay labis ng pasasalamat ng mga residente at mga lokal na opisyal. We have already talked to Benguet and Santa Fe Nueva Vizcaya. So yung mga produkto nilang gulay ibababa ng Rosales. Yung mga isda naman ng western part ng Pangasinan, dadalhin sa bayan ng Rosales. So magkakaroon tayo ng barter. Alam naman natin pag may kalsada, may progreso. Ang ganda nung pagkagawa nitong bypass road na to. Ang kinis parang asfalto na eh. Dapat ganyan ang quality. Maayos ang pagkakagawa. Pero 5 taon na ring nakatenga ang higit 9 na kilometrong Binalonan Lawak Diversion Road. Kaya ang utos ni Secretary Dizon, tapusin na rin ang proyektong ito sa susunod na taon. Ito kasi, coming from the diversion road in Binalonan, dikit ito sa what we call BLV, Bypass Road, Binalonan Lawak Villasis Bypass Road, na kumukonekta rin sa Urdaneta Bypass Road. That's a north-south alignment. Pero yung east-west alignment, dudugtong ito sa Lawak, Manawag, San Jacinto, Mangaldan, Dagupan, Binmali hanggang Lingayen. Kapag natapos ang bypass road, magiging 5 minuto na lang ang biyahe mula sa Tiplex Binalonan papuntang Manawag, Pangasinan. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Pangasinan. Bulacan Governor Daniel Fernando nagsalita na hinggil sa umano'y road rage sa NLEX. At Senador Raffy Tulfo wala raw balak tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes. Sa EDSA Guadalupe, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sufficient in form ang hatol ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ang dalawa pang reklamo hindi na tatalakayin ng Kamara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa apat na inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, dalawa na lang ang natira matapos may mag-withdraw at mabasura ng House Committee on Justice ang dalawa sa mga ito. Sa pagsisimula ng pagdinig ng komite, formal nang idiniklara na sufficient in form ang pangatlo at pang-apat na reklamo. There are only 2 impeachment complaints now, the third and the fourth. And during our proceeding today, we deliberated already on the sufficiency in form, and we concluded with voting, in which case both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form. Pero bago pa magsimula ang pagdinig, nagsumite ng sulat sa House Secretary General ang grupo ng Tindig Pilipinas at ilang nag-endorsong kongresista para iatras ang ikalawang impeachment complaint. Sa pangunguna ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. at ang mga endorser na sina Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, layon daw ng kanilang pag-atras sa kanilang second impeachment complaint ay para mapabilis ang proseso. Pero tiniyak ng grupo na kasabay ng kanilang pag-atras ay ang pagsuporta nila sa pangatlong impeachment complaint na inihain ng paring si Joel Saballa at inendorso rin ni de Lima. Bago rin formal na talakayin ng sufficiency in form, pinagdebatihan muna ng komite ang issue sa ruling ng Korte Suprema sa 1-year bar rule. Nagpasya ito sa pamamagitan ng pagboto na isantabi ang unang impeachment complaint na inihain ni Lisa Masa, Franz Castro at iba pa at inendorso ng Makabayan Black. So klaro po na sinabi nila na walang pwede makommence prior to February 6 of 2026, Madam Chair. So, well, it may be implied because nga sa resolution is iba din yung computation nila sa session days. Pero obvious naman po in rules of statutory construction na what is implied is cannot overturn what is expressed. So sabi na is what is expressed puts an end to what is implied. Or a person, object, or thing omitted must have been omitted intentionally. Kasi walang mention po ito sa resolution ng motion for reconsideration, Madam Chair. So with that, Madam Chair, I move that we set aside the first complaint because it was filed prior to the lapse of the 1-year bar rule. Madam Chair, I so move. Pebrero 2 ng isang pangunang reklamo pero naniniwala ang mga mambabatas na dapat ay sa February 6 ito inihain. Una po sa lahat, very clear po yung Supreme Court decision eh. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Makabayan Black sa naging hakbang ng Justice Committee sa kanilang reklamo. Ang problema nga rito, natatakot sa sariling anino ang Committee on Justice, natatakot sa kung ano ang gagawin ng Korte Suprema. Pagka ganyan po, ay hindi matutuloy ang anumang impeachment. Magiging inutil na ang impeachment bilang pamamaraan, tanging pamamaraan ng pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal. Kasabay ng pagdinig ang 1 kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan o Bayan sa labas ng South Gate ng Kamara. Hinamon ng grupo ang mga mambabatas na suportahan ang bagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo para agad itong maipadala sa Senado. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Inanunsyo na ni Senator Raffy Tulfo ang re-election bid niya sa 2028. Kasabay niyan, asahan na rin daw ang anunsyo ng oposisyon para sa kanilang standard bearers sa pagtatapos ng taon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pag may balak ako, sasagutin ko yan. Kaso wala akong balak, hindi ko sagutin yan. That's as of today, Sen. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Hindi raw tatakbo si Senator Raffy Tulfo sa mas mataas na pwesto sa 2028. Sa kabilayan ng ilang suggestion sa kanya na pwede siyang maging frontrunner. Anya, wala siyang balak puntahan ang lugar na masakit daw sa ulo.
Pag ikaw ay nandun sa taas, damn if you do, damn if you don't. Kung gumawa ka ng tama, mali ka, meron pa rin kukontra sa'yo na mali ka. Hindi ka gumawa, sabihin tamad ka at wala kang pakinabang, etc. So, wala kang pupuntahan doon eh. At least daw sa Senado ay low-key lang siyang tumutulong sa publiko. Kasabay nito, inanunsyo niya ang re-election sa 2028 na anyay maaaring itaga sa bato. Kahit pa raw magka-signature campaign para sa kanyang pagtakbo for higher office, hindi siya tatakbo. So far, wala raw nag-iimbita kay Tulfo sa panig ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Karamihan daw ng mga nagfo-float ng suhestyon para sa higher office ay mula sa private sector. Una na rin nilinaw ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na wala silang balak tumakbo para sa mas mataas na posisyon. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagbubuo ng oposisyon sa kanilang slate, kabilang ang standard bearers na ilalaban sa 2028. Very serious kung ituring ni Senator Risa Ontiveros ang proseso para makaalok at maka-attract ng suporta mula sa publiko. Target ng oposisyon ang timeline by the end of the year na makapag-anunsyo, pero hindi pa makapagbigay ng short list si Ontiveros tungkol dito. Una nang sinabi ng senadora na handa siyang tumakbo bilang frontrunner sakaling siya ang piliin ng United Opposition. Bukas siya sa girl power o tandem na pangulo at pangalawang pangulo na parehong babae. Well, everywhere is woman's place. Every time is woman's time. So kung ano man ang mapagkakasunduan ng nagkakaisang mga puwersa para sa 2028, nandun, no? Nandun lagi ang mga babae kasama. At dahil may nakaambang na mga impeachment complaint laban kay VP Sara na posible niyang makatunggali sa 2028, ani Ontiveros, handa siyang gawin ang tungkulin niya bilang Senator Judge, isang tungkuling iniingatan daw ng Senado. After all, accountability ang hinihingi ng mamamayan pagdating sa paglilitis na ani Ontiveros ay dapat sineseryoso. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Salita na si Bulacan Governor Daniel Fernando hinggil sa umano'y road rage incident sa NLEX. Binanggit ni Fernando ang issue sa talumpati sa Bulacan Provincial Capital nitong Lunes. Ang mga pumakalat na balita sa social media, nais ko pong linawin na ang issue nito na sinasabing road rage ay malinaw ng nagpahayag pa naman niyang tungkol dito at ng LTO. I-respeto lang po natin yun. Okay na po yan. Una nang sinabi ng kolumnistang Simon Tulfo na mga umanong kamuka ni Fernando dahil maga umano ang muka ni Fernando dahil ito'y ginulpi ng mataas na opisyal. Sa dulo ng kanyang speech, sinabi ni Fernando na ang bukol sa noo niya ay dahil sa lymphoma. February 21 nang hinabol at hinarang umano ng convoy ng gobernador ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Naintrigang anak ni PBBM ang sakay ng Land Cruiser, bagay na itinanggi ng Malacanang. Third day na nang nagpapatuloy na joint airstrike ng US at Israel laban sa Iran. Pero hindi lang nuclear program ng Tehran ang dahilan, kundi may malalim na ugat sa kanilang kasaysayan. Matagal nang kumukulo ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika at Iran at Israel na nauwi sa missile attack at paghihiganti at pinangangambahang humantong sa isang regional war. Pero bakit nga ba inatake ng Amerika at Israel ang Iran? Ayon kay US President Donald Trump, layunin ng tinawag na Operation Epic Fury na sirain ang missile capabilities ng Iran. Nangyari ito ilang linggo matapos ang mga banta ni Trump ng isang military action kung hindi sumang-ayon ng Iran sa isang bagong deal kaugnay ng nuclear program nito. Giit ng Iran,
peaceful ang layunin ng nuclear program nito at wala itong intensyong gumawa ng nuclear weapon. Hindi naniwala si Trump kaya nangyari ang pag-atake. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nilunsad ang joint US at Israeli strike para matanggalan niya ang existential threat ng tinawag niyang terrorist regime sa Iran. Inudyukan ni Trump at Netanyahu ang mga taga-Iran na patalsikin ang gobyerno nito dahil sa airstrikes ng Amerika at Iran. Napatay ang mga matataas na leader ng Tehran. Kabilang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Secretary ng Defense Council ng Iran, Defense Minister at iba pang opisyal. Iran's formerly Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Sagot ng Iran sa Amerika at Israel, unprovoked, illegal at illegitimate ang pag-atake. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng ballistic missile at drone attacks sa mga kaalyado ng Amerika at mga US assets sa Middle East, kabilang ang UAE, Qatar, Bahrain, Jordan at Kuwait na pawang may US military bases. Napinsala rin maging ang Dubai International Airport at mga landmark sa lugar. Nasa 13 ang military bases ng Amerika sa Middle East na may 30 hanggang 40,000 troops. Bago ang 1979 revolution sa Iran na nagpatalsik sa Shah, pro-Western at pro-America ang gobyerno nito sa ilalim ng pamumuno ng pumalit na Ayatollah na naigang isang theocracy o paghahalo ng relihiyon at politika sa pamamahala ng bansa. Para sa Amerika at Israel, delikado at hindi maaaring makagawa ng nuclear weapons ang Iran. At para sa kanila, hindi uubra ang isang kasunduan lang o mga sanctions na magpapahirap sa ekonomiya ng Tehran. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons that would allow them to extort the world to their evil will. Not gonna let it happen. Pero giit ng Iran, hindi dapat pinipigilan ang karapatan nito sa nuclear energy. Isang issue na naisa ng pagkasunduan sa naunsyaming negosasyon at nadiskaril na dahil sa mga pag-atake. Sa pinakahuling datos ng Red Crescent, higit 500 na ang namatay sa Iran. At sa mga oras na ito, tila malabo pa ang tigil putukan. Hindi raw valid ang banat ni Senador Robin Padilla laban sa DFA kaugnay ng umano'y kulang na paghahanda nito para sa mga Pinoy sa Israel. Ito ang iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon matapos sumiklab ang gulo sa gitnang silangan. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Drilon na walang paghahanda ang sapat sa isang gyerang hindi tiyak kung kailan tatama. There are 20,000, I think, OFW or Pinoys in Israel right now, and there was a criticism by Senator Robin Padilla yesterday, saying na bakit hindi napaghandaan ng mas maaga kasi isang linggo na nagsasalita ang Estados Unidos na baka invade nila ang Iran. Do you think that criticism is valid? No, because if you accept that as valid, then the entire DFA is stupid. We know that this thing is going to happen. You just don't know when. And you do not prepare. I mean, that's the most stupid thing that you'll do. So I have more confidence in our officialdom in the Department of Foreign Affairs that there are preparations. But this kind of situation, you will never know what will happen next, and no preparation is enough to be able to respond to all the contingencies. And we understand that there was one Filipino caregiver who was announced by the president that namatay siya. That's So correct. I'd like to express our sincere condolences to Mary Grace, the family of Mary Grace de Vera. Sa kasalukuyan, nasa 31,000 OFW sa Israel ang naiipit sa tensyon sa Middle East.
Bad news para sa ating mga motorista. Isa na namang dagdag singil ang ipatutupad bukas. 1 peso and 90 centavos ang patong sa kada litro ng gasolina, 120 sa diesel at 150 sa kerosene. Ito na ang ika-9 na linggong price hike sa diesel at kerosene at ika-8 sa gasolina. Inaasahang tataas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa giyera sa Middle East. With oil prices rising, there's a new way to drive smarter. Nasa Pilipinas na ang premium brand ng BYD at dala nito ang flagship MPV na comfort at tech ang pangako. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Nakaamba ang pagtaas ng presyo ng petroleum products sa gitna ng tensyon sa Middle East. At noon pa man, isa umanong posibleng solusyon ay ang paglipat sa new energy vehicles. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, in mobility, aircraft and vehicles are among the biggest oil consumers. At least ngayon sa mga sasakyan, dumadami na yung electric vehicles, no? Yung mga hybrid vehicles. So talagang less reliance na yon. Last year, umabot sa 12% ang market share ng electrified vehicles, higit doble sa 5.5% lamang noong 2024. At nanguna riyan ang Chinese EV giant na BYD na may record 446% year-on-year growth. Sa pagpasok ng bagong taon, nasa Pilipinas na rin ang premium line nito na Denza. Kahit pa maganda ang performance ng BYD sa bansa, tila hindi nagpapakakampante ang Denza. Denza is a pinnacle of BYD's premium portfolio. For its initial stage in the Philippines, we will pay high importance to build up the premium brand image and focus on the build-up of the excellent customer experience. Opening salvo ng brand ang flagship MPV nito na D9. Bago ang official launch, isa ang BNC Mobility sa mga nakasubok nito. Maihahalin tulad ang unit sa E-MAX 9 ng BYD. Yan ay dahil based sa D9 ang nasabing sasakyan. Denza says the D9 is built with comfort in mind, and that is especially true here in the second row. Passengers can cool or warm their seats, enjoy a massage, or even stretch out in zero-gravity mode. All these features are easily adjusted with a phone-like controller right on the armrest. Mayroon ding table, refrigerator at wireless charger. Bida pa ng Denza, unique ang bawat D9 dahil sa natural veneer wood trims nito. Worry-free rin ang drivers dahil sa assistance features, pero syempre, safety first pa rin. With Denza's entry, Filipinos have another option to shift into greener mobility and slowly cut back on oil use. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Opisyal nang binuksan ang Road Safety Park sa Muntinlupa. Isa itong public space para matuto ang mga kabataan ng responsable at ligtas na paggamit sa kalsada. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Sa murang edad pa lang, matuturuan na ang mga bata ng tamang asal sa lansangan. The Muntinlupa Road Safety Park is now officially open. Dahil yan sa Road Safety Park na inilunsad ng Department of Transportation at LGU ng Muntinlupa ngayong Lunes. Kapag makita nyo, Road Safety Park ang nakalagay dito. Kasi parati natin ang sinasabi, no? Other than the infrastructure, pero kailangan din natin ng disiplina. At paano natin makakamit ang disiplina, ay ito'y dapat aralin ng ating mga kababayan, mas lalo na yung mga bata. We envision na yung mga bata na as young as those in the childhood development centers ay mag-field trip sila dito. Dito na sila mag-enjoy. At the same time, they will learn. And of course, as they go along the higher levels of their education, there should be continuing other activities that they can do. Ang park na ito ay may lawak na 3,140 square meters kung saan tampok ang public transport elements. Tulad ng simulated road networks, road signages, bike lanes at iba pa. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagkakahalagang mahigit 31 million pesos ang proyektong ito na ginawa sa loob ng 2 taon. Ilan sa mga bagay na pwedeng matutunan ng mga bata rito ay ang tamang sakayan.
Mayroon ding PWD signage, intersection lane at pedestrian lane. At isa din sa mga pinakaimportante, tampok din dito ang footbridge. Mayroon ding mga bisikleta, go-kart at helmet para sa mga bata. Kaya interactive ang magiging learning experience ng mga bata. Para kay Mami Geneva, dapat bata pa lang ay may alam na sila sa safety measures sa kalsada. Sobrang importante po dahil alam po ng bata kung paano sila tumawid sa kalsada, ganyan. Kaya sobrang importante sa amin bilang isang magulang po. Magandang paalala rin ang park para sa road users. Lalo't recently ay marami ang nasasangkot sa road violations. Plano naman ng DOTR na bumuo pa ng ibang road safety parks sa iba pang mga lugar sa Metro Manila. Para sa Agenda, Jess Ignacio, Billionaire News Channel. Kasal na umano sila Tom Holland at Zendaya ay nitong kay Law Roach na longtime stylist ng aktres. Sa red carpet ng 2026 Actors Awards, sinabi ni Roach sa Access Hollywood na the wedding has already happened and you missed it. When the reporter asked for confirmation, Roach said it is very true. The couple first sparked dating rumors in 2016 when they were both cast in Spider-Man Homecoming. 2021 na-confirm ang kanilang relationship. During last year's Golden Globes, naintriga naman ang engaged na sina Tom at Zendaya when the actress was spotted wearing with a diamond ring rather. Looks like congratulations are also in order for Charles Leclerc and Alexander Saint-Milieu. Speculations grew na kasal na rin ang dalawa in a private ceremony. For one, the influencer has changed her surname sa Instagram to Leclerc. The couple were also reportedly spotted driving across Monaco in a red vintage Ferrari. Kasabay nito, pinost ni Alexandra ang scene from Stuart Little resembling the rumor. Nakatag pa si Charles. November of last year nang in-announce ng F1 driver that they are engaged. Stranded sa Colombia ang anak ni Tom Hanks na si Shet. On Instagram, the actor and musician shared that airport officials wouldn't let him board his flight back to the US because he needed daw a green card. He was traveling kasi with just his Greek passport. Hindi niya raw dinala ang kanyang American passport because it was close to expiring. I don't have a green card because I'm an American citizen. Granted, there's worse places to be stuck, but I literally have no idea what I'm gonna do. And the only embassy to get this settled is in Bogota. I don't want to go to Bogota. So, yeah, free me. While Chet pleads for help, dinog show naman siya ng ilang netizens. Some suggest na magpatulong siya sa kanyang famous dad, while others made references sa films ni Tom na Castaway at The Terminal. Ombudsman Boying Remulla nakipagpulong daw noong isang taon sa dalawang opisyal ng ICC. At ang latest sa manhunt kay Charlie Atong Ang. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispino Remulla na nakipagpulong siya noong nakaraang taon sa dalawang opisyal ng International Criminal Court
habang pinuno pa siya ng Justice Department. Dumalo rin daw sa pagpupulong sina dating Senador Antonio Trillanes at nooy PNP Chief Nicolas Torre. Git ni Remulla, walang masama sa naturang pagpupulong dahil pinag-usapan nila ang pagprotekta sa mga tetestigo laban kay FPRRD sa ICC. Bilang DOJ Secretary daw ng mga panahong yun, nasa ilalim ng kanyang tanggapan ang Witness Protection Program. Nabanggit ang pangalan ni Remulla ng mga nagpakilalang dating bagman ni resigned Congressman Saldico sa kanilang presko noong isang linggo. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila ang ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila ng iba. Kasi kung 18 sila talagang nandoon na magkakasama ng 2 taon na walang patid, na lahat ng pangyayari nakita nila. Iyon ang ating gustong malaman. Naglabas na ng subpoena ang DOJ laban sa Villar Holdings Corporation at ilang executive nito. Kaugnayan sa reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosure. Kabilang sa mga respondent sina ultrabilyonaryo at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar, Director Manuel Paulo Villar at Senators Mark and Camille Villar. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga autoridad at humarap sa preliminary investigation na nakatakda sa March 16. Una na rin sinabi ng Villar Patriarch na handa nilang harapin lahat ng mga reklamo. Maging sa loob ng United Nations, walang gustong magpaawat. Sa halip na pagkakaisa, matapang na bangayan na ang namayani sa Security Council matapos dumepensa ang Amerika at Israel sa kanilang pag-atake sa Iran. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila hati ang UN Security Council ng pagpulungan ang palitan ng airstrikes ng Iran at pinagsanib na puwersa ng Estados Unidos at Israel. Washington and West Jerusalem's action are nothing other than a yet another unprovoked act of armed aggression and independent UN member states, in violation of the Charter of the Organization and of the fundamental principles of international law. Mainit din ang naging pahayag ng US, Iran at Israel na umabot pa sa pagtuturo ng Amerika na kahihiyan para sa UN ang pagiging miyembro dito ng Tehran. Ilang beses na raw kasing idinaan sa diplomasya para patigilan ang nuclear ambition ng Iran pero hindi raw ito nakikinig. The sad irony is that this same regime will attempt to lecture us today about human rights and the rule of law. Its presence here in this council makes a mockery of this body. But where the UN lacks moral clarity, the United States of America will maintain it. Ilang bansa rin na nagpahayag na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ng Iran, kabilang dito ang France, Bahrain at Greece. Tinawag namang criminal aggression ng Iran ang Operation Epic Fury ng Amerika at Israel na agad namang binuwaltahan ng Israel. Some call this aggression. We call it necessity. We call it survival. Paninindigan ng US at Israel, naiintindihan ni President Donald Trump at Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tanda ng kasaysayan, kaya't hustisya para sa kanila ang pag-atake sa Iran. Para naman sa Tehran, may soberanya ang Iran at nilabag ito ng umano'y kriminal na puwersa ng dalawang bansa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kasunod ng umiinit na tensyon sa Middle East, tumaas ang presyo ng ginto ngayong Lunes. Umakyat sa $5,376 ang presyo ng isang ounce ng spot gold, higher by 1.88%. 2.7% din ang itinaas ng US gold futures na may halagang $5,389 per ounce. Sa business brief ng Billionaire News Channel,
Sinabi ni Ron Acoba, Chief Investment Strategist at co-founder ng Trading Edge, resulta ito ng paglipat ng investors sa safe haven assets. Gold is actually firm with a gain of about 2% as we speak due to safe haven flows back to a high of $5,400. And obviously with flows coming out of risk assets, this is obviously going into safe haven assets like gold and cash equivalents. Hindi lang daw isa kundi 2 beses nang sinuyot ng PNP ang higit 20 lugar para matuntun ang most wanted na si Charlie Atong Ang. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang dyan ang mga ari-arian at known whereabouts ng bilyonaryo gaming boss. Nakamonitor din daw sila sa mga kakilala nito na posibleng tumutulong sa kanyang pagtatago. Sa kabila ng pakikipag-ugnayan sa foreign counterparts, lumalabas daw na nasa Pilipinas pa rin si Ang. 5 arrest warrant na ang inisyu laban sa kanya at kasalukuyang may 20 million pesos na patong sa ulo kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Sinners win big sa 2026 Actors Award, formerly known as the Screen Actors Guild Award. Nanalo si Ryan Coogler film na Best Ensemble in a Motion Picture. Ito ang first time that Sinners won a top prize at a pre-Oscars gala, which have so far been largely swept by one battle after another. In another surprise win, si Michael B. Jordan din ang Best Male Actor, beating frontrunner Timothée Chalamet. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans that I love, and I love their work and what you contribute to our craft. And this ride has been unbelievable. For Best Actress, wagi naman si Jessie Buckley for Hamnet. As for the TV side, a big winner ang Apple TV series na The Studio. The comedy won 3 statuettes, including a posthumous Actress Award for the late Catherine O'Hara. Series co-creator Seth Rogen accepted the prize on her behalf. Harrison Ford receives the Lifetime Achievement Awards at 2026 Actor Awards. Si Woody Harrelson ang nag-present ng prestigious honors sa Hollywood icon. In his heartfelt speech, Ford thanked George Lucas and Steven Spielberg for their impact sa kanyang career. He also recalled how he was failing at school back then and how he found his love for acting. Giit ng actor, he was not an overnight success, pero emotional man throughout his speech, Ford couldn't help but put in some jokes. I feel incredibly grateful for this kind attention. But to be clear, I also am quite humbled. I'm in a room of actors, many of whom are here because they've been nominated to receive a prize for their amazing work. While I'm here to receive a prize for being alive. That said, it is a little weird to be getting a Lifetime Achievement Award at the half point of my career. It's a little early, isn't it? Breakthrough in 1973 as Bob Falfa in American Graffiti. His other iconic roles include Han Solo at Star Wars and Indiana Jones. Now talk about a royal snub. Ayon sa multiple reports, King Charles visited Sandringham Estate nitong weekend
for a church service. Pero hindi niya raw pinuntahan ang kanyang disgraced younger brother na si Andrew Mountbatten Windsor. The former prince is currently living sa isolated wood farm cottage, which is only 2 miles away from the king's estate. This comes less than 2 weeks after Mountbatten Windsor was arrested on suspicion of misconduct in public office. He is accused of sharing classified information with late sex offender Jeffrey Epstein. Among the controversy, ban na umano ang mga anak niya, sina Princess Beatrice and Princess Eugenie, sa Royal Ascot Horse Racing Carnival in June. Kelly Osbourne claps back at body shamers. At Jim Carrey, may clone daw? Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sinimulan na sa Senado ang pagtalakay sa 8 party list reform bills. Layon ng mga panukala na wakasan ang umano'y maling paggamit sa sistema. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Disappointed si Senate President Tito Soto sa pag-abuso umano sa party list system ng bansa matapos talakayin ng Senado ang panukala kontra dinastiya. Isinalang naman nila sa pagdinig ang pagrereforma sa sistema ng mga party list. I am very much concerned about the way the party list system has evolved. You see, if there are 2 persons in the Philippines that are so sad about what happened to the party list law that we originally passed, it would only be Senator Raul Roco and myself. Kami dalawa nagpasa nito eh. Pinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos itong maging batas noong 1995. Si Soto ang nooy Vice Chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si dating Senador Roco ang chairman nito. Anya, na-misinterpret daw at naabuso ang representation sa marginalized sector. Sino ba talaga marginalized? Yun ang sabi ng Constitution, marginalized. Di ba? Yung mga provincial groups, marginalized ba yun? Ang dami nilang congressman mga region, ang daming congressman, paano silang naging marginalized? Sa ilalim nito, 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Sabi sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sector sa Kongreso, gaya ng mga magsasaka at indigenous communities. Nanawagan si Soto sa COMELEC na striktong ipatupad ang 2% vote threshold at tiyaking mga sektor lang na tuwirang tinutukoy sa batas ang pagkakalooban ng party list representation. Hopefully we could come up with something that is quite close to the original one that we passed in 1995. Na sana tignan din ng ating mga kasama. Walong version ng party list reform bills ang inihain ngayon sa Senado. Sa version ni Senate Electoral Reforms Committee Chair Rizon Tiveros, bawal sa mga political dynasty ang sumali sa party list system. Anya, hindi na pwedeng maging nominee o kinatawan ang mga asawa o kamag-anak ng mga nakaupo o kapwa-kandidato hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, bawal kahit ang magpinsan.
Tila nagiging backdoor na raw kasi ang party lists para sa mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Pinupuntirya rin ng panukala ang mga party list na may koneksyon sa mga kontrata ng gobyerno. Bawal na raw dapat maging nominee o kinatawan ang sinumang may direct o indirect interest sa mga kumpanyang nagbibid o nakikinabang sa government projects. Malinaw daw na conflict of interest ito lalo na kung ang isang mambabatas ay pumapabor sa infrastructure budget habang ang kumpanya niya ay nakikipag-compete din sa mga proyekto. Isa pa sa nilalaman ng panukala ay ang pagtatanggal ng 3-seat cap sa party list system. Sa kasalukuyan kasi, kahit gaano karami ang botong makuha ng isang party list, hanggang 3 pwesto lang ang pwedeng makuha nito sa Kongreso. Ayon sa bill, nilalabag daw nito ang diwa ng proportional representation at dapat ay makuha ng mga partido ang bilang ng mga pwestong tunay na katumbas ng mga botong nakalap nila. Tatrabahuhin na raw ng Komite ni Ontiveros na bigyang linaw ang mga panuntunan para hindi na ulit maabuso ang sistema na dapat ay pinagsisilbihan ang interes ng mamamayang Pilipino. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Tagumpay ang comeback ng Australian team sa Pilipinas matapos ang tinaguriang basket brawl noong 2018. Muli nilang pinataob ang gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Pagkamot nabawi ni Justin Brownlee ang kanyang scoring rhythm, hindi pa rin ito sapat para iligtas ang Gilas Pilipinas sa 93-66 na pagkatalo kontra Australia sa ikalawang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia Arena. Mula sa 4 na puntos laban sa New Zealand, umiskor ng 20 points si Brownlee pero hindi sapat ang kanyang bounce-back performance para maiwasan ang winless na pagtatapos ng national squad sa FIBA window. 5 puntos lamang ang lamang ng Boomers sa halftime bago tuluyang bumuka ang laban sa ikatlong yugto sa pamamagitan ng depensang nagdikta ng daloy ng laro at sunod-sunod na outside shots. Man, we played them tough, I think, for the most of the game. But like you just said, not only in Asia, but Australia is one of the best teams in the world. So it's just, that type of game. If you have slip-ups in certain areas, you really got to be really tight the full game because any let-ups, they take advantage of it. They knock down all their open shots, or at least most of them. It seemed like all of them, but yeah, man, any mistakes you make with a high-level team like Australia, you're going to pay for it. Umabante sa 4-0 ang Australia sa Group A, habang bumaba sa 2-2 ang Gilas bagamat sigurado na ang kanilang round 2 ticket. Hindi naman naitago ni Gilas head coach Tim Cohn ang kanyang pagkadismaya sa biglaang paglubog ng team sa second half. Well, it was a very painful one. It was very painful second half. Painful to be a part of, painful to watch, especially being in front of our home crowd. We wanted to be better than that. I thought we played a really good. We did everything we wanted defensively. We held guys down, but when they started to stretch the lead a little bit, got some open threes, and a couple turnovers on our part. I think we just kind of deflated. Para sa Gilas, malinaw ang mensahe laban sa isang top 10 team sa mundo. Bawat possession ay kritikal at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magbukas ng malaking agwat. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante. Kelly Osbourne claps back yet again sa Body Shamers. Pinumpunan na naman kasi siya dahil sa kanyang appearance sa Brit Awards over the weekend. Ayon kay Kelly, nadidehumanize siya and that there is a special kind of cruelty in harming someone who is clearly going through something. Anya kicking her while she's down, doubting her pain, and spreading her struggles as gossip reveal a profound absence of compassion and character. Ito raw ang hardest time in her life. Kelly has opened up about her weight loss and struggles with grief after the death of her father, Ozzy Osbourne, last July. Talk of the town din ang appearance ni Jim Carrey sa 51st Caesar Film Awards in Paris. The actor, who is known for transforming himself
into unforgettable characters looked unrecognizable daw kasi some believe that nagpa-plastic surgery or cosmetic treatment, while others went so far as saying na hindi talaga si Jim Carrey ang nag-appear. Amid the conspiracy theories, pumalag ay ang umano'y look-alike/clone niya na si comedian Heather Shaw. Ayon kasi sa netizens, Heather looks more like Jim Carrey than Jim Carrey. Everyone keeps tagging me saying that I'm his clone. I'm not a clone. I'm in an airport in New York. If I was his clone, I'd be in a mansion somewhere. And they keep saying that he's been replaced. Replaced with what? It's just face work. Has nobody seen Real Housewives of anything? Kamukha nga niya, no? Ha? Mukha siya yung original na Jim Carrey. Oo, baka na Parang may pagkamalang filter, eh. clone. Oo, pampangiti lang po yan. Sa totoo lang, lahat kami dito nag-aalala dahil sa nangyayari sa Iran. Correct. Kahit na sinasabi nga nila na wala ng US bases sa Pilipinas, kaya hindi naman tayo in direct imminent Line of fire, danger, oo. hindi ba? Pero nashock ka din, hindi ba? Oo, parang weekend eh. Nagpapahinga tayo at hindi natin inakala, nagulat. At biglang may airstrike na lang at ang daming namatay. And during Ramadan. Ha? And during Ramadan. So Oh, that's yeah. an unusual action. Hindi ba ikaw madalas kang bumibiyahe papuntang Dubai dati? Yes. And ano ang sinasabi ng mga kaibigan mo ngayon doon? Well, yung mga kaibigan ko, chinek ko sila kung okay naman sila. Yung isa kong kaibigan ay nagpahiwatig sa akin na kumakain daw siya ng lunch. Tapos, yung mga missiles daw na na-intercept, nag-explode above her. You know, mean to say, nakita niya above her. So that was really scary daw. Yung iba naman, yung mga friends ko dun sa airport, syempre, chinek ko rin. And sabi niya, that was one of the scariest things they've ever experienced because they were there in the terminal when it happened. Oh, okay. Yeah. So it's now shut down, hindi ba? It's shut down. Oo. One of the busiest airports In the world. connecting different parts of the world. Pero para sa akin kasi, yung mga bata, hindi ba? Kung sinasabi ng iba na ito'y tama, paano yun naging tama? Na yung mga batang walang kamuwang-muwang ay inosenteng mga namatay. Kaya medyo nangingilabot ako kapag sinasabi ng mga leader na it was necessary. Hindi ba? At yung iba nagsaselebrate pa. Yung iba, well, sineselebrate nila yung pagkawala noong Leader Ayatollah. nila, No? Hati sila sa Iran, hati sila sa Amerika doon sa mga opinion. Pero para sa akin, walang hati pagdating sa buhay ng mga bata na inosente. Tama yan. Naging Diba? collateral damage na. Pati ang UN Security Council, hati. Yun ang nakakalungkot. Parang wala nang silbi tuloy ang UN. Oo. May Supposedly, sanctions kaya yun? Dapat eh. Pero ang nasa-sanction lang, mga mahihirap na bansa. Oo. Yes. Oo. That's correct. Tapos And- realidad, sabi nga Tapos nila. ang member ng Security Council, mga malalaking bansa na may veto power pa. Oo, kaya walang nangyayari, walang natututo. So, and it might set a precedent na pwede kang mag-kidnap ng isang leader ng isang bansa at ikulong mo sa iyong bansa Correct. nang walang pasabi o kaya ay bobomba ka na lang bigla out of nowhere. Ayun. Tapos ngayon, pati yung mga civilian private buildings, hindi ba? Nagiging Tinatamaan target din. na rin in Oo. retaliation. Hotel, Burj Al Arab. Correct. Yung hotel doon sa ano ba yun? If I'm not mistaken, Four Seasons ba yun? Or Fairmont rather. Kailangan ipagdasal talaga. Sinabi naman ni US President Trump that he is open to negotiations. Pero yung Iran, ayaw na. Ayaw na. Close na daw Iba-iba ang sila. sinasabi ng Iran. The defense minister said that they're not. At sabi naman ng ambassador, yes, we are. So, Sana mag-usap uli. napakalungkot po. Pero sana pagdasal po nating tumigil na po ang karahasan. Yes. Ayan. As soon as possible. At yan, ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Bernard Che. Ako naman si Ferdy Salvador. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.